We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag amalem, mayap agat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Sapat pa rin ang supply ng manok sa Malimgas Public Market sa Dagupan City sa kabila ng extension ng poultry ban sa lalawigan. Para sa detalye, may live report si Joan Punsoy. Joan? Chris, asahan na ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin kabilang na ang gulay at karne ngayong bare months dahil na rin sa inaasahang pagtaas ng demand ng produkto. Naglalaro sa 180 hanggang 190 pesos per kilo ang presyo ng karne ng manok sa Malimgas Public Market sa Dagupan City. Sapat ang supply ng karne ayon sa mga tindera. Ito'y sa kabila ng pagpapalawig ng poultry ban sa Pangasinan. Pero may pangambang mga tindera na tumaas ang presyo ng karne ng manok sa susunod na buwan. Ay, sigurado yan. Tutumal yan. Pag tumaas na, tutumal na rin. Hindi na masyadong kuwan. Hindi tulad ngayon, medyo mababa. Sapat ng mga tao na yung pera nila pwede pa sa manok. May slight chance po na magkaroon po ng effect doon sa supply. Marami naman po tayong poultry and broiler farms within Pangasinan, so kaya naman po i-sustain yung supply natin, ma'am. Mas hinigpitan pa ng otoridad ang kampanya kontra botcha ngayong bare month sa Mangaldan, Pangasinan. Kasunod ito ng patuloy na naitatalang ASF cases sa Region 1. May ini-issue po ang ating mga veterinarian sa pag galing po sa ibang inspeksyon na hinahanap yung mga veterinary health certificate po at saka kung bago katayin po ay talagang hindi nila papasukin pag hindi kompleto po yung document. Mas maganda talaga yung fresh para makasigurado ko na walang mga bakterya yung mga pinamimili natin. Panibagong pagtaas naman sa presyo ng karne ng baboy ang naitala ngayong linggo sa bayan. 5 piso ang tinaas sa kada kilo ng karne ng baboy. Sa ngayon, nasa 290 hanggang 320 pesos ang kada kilo ng karne ng baboy. Bagamat wala pang pagtaas sa presyo ng karne ng manok, tumaas naman na itong presyo nga ng itlog ng manok. Sa katunayan, ang per piece ngayon dito sa Malimgas Public Market depende sa size. Ang small size per piece ay nasa 7 pesos and 50 centavos. 7 pesos and 80 centavos naman ang per piece ng medium size na itlog. Ang large size naman per piece ay nasa 8 pesos. Tumaas din itong presyo ng ilang gulay. Kabilang na dyan itong mga lowland vegetables. Ang sitaw ay nasa 60 pesos per kilo. Ang talong ay nasa 40 pesos per kilo. Ang kalabasa, 60 pesos per kilo. 55 pesos per kilo naman ang ampalaya. At ang okra naman ay nasa 50 pesos per kilo. Tumaas din ang ilang presyo ng highland veggies. Kabilang dyan ang carrots na nasa 150 pesos per kilo. 50 pesos per kilo naman ang sayote. 200 pesos per kilo ang patatas. 120 pesos per kilo ang repolyo at ang cauliflower ay naglalaro ngayon sa 150 pesos per kilo. Wala naman daw magawa ang mga mamimili kundi magtipid. Kailangan daw nilang mag-budget, depende na lang sa kanilang hawak na pera nang sa ganun nga ay mabili nila itong kumpletong rekado ng kanilang lulutuin. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy. Patay ang 4 na magkakamag-anak sa Nueva Ecija matapos na pagbabarilin. Tutukan sa report. Patay ang 4 na magkakamag-anak matapos pagbabarilin ng 2 hindi pa nakikilalang sospek sa liblib na bahagi ng Barangay Calyos, Peñaranda, Nueva Ecija. Kinilala ng pulisya mga biktima na sina Melvin Gonzalez, 27 anyos, J.R. Quizon, 37 anyos, Reynaldo Quizon, 38 anyos at Joseph Valdivicio, edad 38, pawang mag-uuling. Patuloy na ginagamot sa ospital ang isa pa nilang kaanak na si Jesse Valdivicio, 31 anyos. Base po dun sa lugar na pinangyarihan na aming aktual na
inimbestigahan, moving itong mga vehicle. Ngunit yung bumaril sa kanila, alam na doon sila dadaan at madali silang patamaan dahil halos malapitan. Sakay ng garong ang mga biktima nang mangyari ang pamamaril. Patuloy na tinutugis ng PNP ang mga sospek na tumakas matapos ang krimen. Patuloy rin ang investigasyon ng PNP upang matukoy ang motibo at kung sino ang mga salarin. Meron na po kaming nakikitang motibo, subalit tinitimbang po namin kung ano po yung pinakamas mabigat na motibo. At dahil po yung pangyayari, obligado meron po talaga motibo. Samantala, sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng mga biktima. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Sa pool sa CCTV ang pagsalpok ng rider sa nakahintong truck sa Bantay, Ilocos Sur. Tutukan sa report. Nakahinto na at nakasignal light ang wing van na ito. Nakakaliwa sana sa bahagi ng Barangay Gimod, Bantay, Ilocos Sur nang biglang sumalpok ang isang rider sa likuran. Dinala agad sa pagamutan ang sugatang 21 anyos na lalaking rider. Itong biktima ay nasa hospital pa ma'am, nagpa-opera ma'am. Dahil sa tama po yung ulo niya. Sa kuha ng CCTV, maluwag ang kalsada at libre ang outer lane na dapat ay para sa mga slow-moving vehicle. Ngunit hindi ito dinaanan ng rider. May dala rin umanong helmet ang rider pero hindi sinuot. Nakita natin na hindi niya suot yung helmet niya. Kung suot sana yung mga helmet ay hindi sana magiging malala pagka ganun ang kwan natin na kahihinatnan pag nag-drive tayo. Nagkaroon na ng inisyal na pag-uusap ang magkabilang partido. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Naglabas ng memorandum ang City Government ng Angeles para sa suspensyon ng face-to-face classes mula October 16 hanggang 17 bilang paghahanda sa nakaambang nationwide transport strike. Hinikayat ng City Government ang mga paaralan na magsagawa ng modular o online learning bilang alternatibong pamamaraan sa pag-aaral ng mga estudyante. Sa pakipag-ugnayan ng City Government sa ilang transport group sa syudad, marami sa kanilang miyembro ang nagkumpirma na lalahok sa kilos protesta sa susunod na linggo. Bilang paghahanda at matiyak na hindi maapektuhan ang mga manggagawa at ilang commuters, naglabas na rin ng memorandum ang alkalde ng syudad sa mga City Hall employees na magsagawa ng carpooling mula October 16 hanggang 17. Umupan na rin ng City Government ng mga rescue bus para sumaklolo sa mga individual na nangangailangan ng tulong sa transportasyon. Mga estudyante sa Kalasyaw, Pangasinan na nagtapos ng grade 12, tinutulungan ng peso para magkaroon ng trabaho. Ang detalye sa report. Prioridad ang mga residente ng Kalasyaw, Pangasinan sa pagbubukas ng trabaho kasabay ng pagbubukas din ng mga establishmento sa bayan. Dahil dito, tumaas din umano ang employment rate sa bayan. Target ng Public Employment Services Office na mapataas pa ang local employment sa bayan. Ang karamihan na lumalapit sa office natin is local. So yung overseas kasi, lately lang may problema na naman tayo sa Israel. So yung mga kababayan natin as much as possible, gusto rin nila ng secured bago sila mag-abroad. Batid na umano ng senior high school student na si Ralph ang kahalagahan ng pagkakaroon ng permanenteng trabaho. Sinisikap umano niyang magtapos sa pag-aaral para mas madali ang kanyang job application. Mahirap po yung panahon ngayon, lalo na po tumatas lahat ng presyo. Hindi po natin masasabi po kasi pag balang araw po, baka biglang tumas pa po eh. Yung mga bilihin po, like yung mga bigas, ganun po. Kaya habang mas bata pa, dapat alam na po kumita. Sinusuyod ng peso ang mga high school para sa career assessment upang matulungan ang mga estudyante ng senior high na mapili ang tamang kurso at makapaghanap na rin ng trabaho. Karamihan ng mga senior high kasi minsan yung capacity to enroll or continue to college is medyo hindi na nila kaya. So meron naman tayong programs for senior high na pwedeng ano din sa ating mga kababayan. Of course, yung training, pwede silang mag-skills training para madagdagan yung kanilang kapasidad. Samantala, in demand naman ang caregivers at nurses sa Germany at factory workers naman sa Taiwan. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon.
Dating garahe na ginawang kainan sa Ilocos Norte, dito pala matatagpuan ang authentic Pansit Batil Patong. Tunghayan sa GMA Regional TV Presents. Sa dating garahe na ito sa San Nicolas, Ilocos Norte, matatagpuan ang malinamnam na authentic Pansit Batil Patong. Wala pang isang oras na nagbubukas, dinadagsan na ito ng mga customers dahil sa kakaiba nitong setup. Tila nasa kusina ka lang kasi ng inyong bahay. Ang proseso ng pagluluto, pwedeng-pwede kang makiusyoso. So nakikipag-interact talaga kami. So nakikita nyo kami na nagpre-prepare ng pagkain nyo. Pwede nyo kaming kausapin habang nagpre-prepare ng foods. Pwede kayong mag-picture. Hindi raw nakakaumay ang lasa ng kanilang authentic Pansit Batil Patong, kaya ito'y binabalik-balikan. It takes 4,000 plates muna na pinag-practicean ni Sir Poise para ma-perfect yung tamang timpla ng Pansit Batil Patong para makuha yung tamang lasa. Craving po namin, ma'am, since hindi po kami makauwi ng Cagayan kasi we're from Tuguegarao. So, since meron na siya dito na po kami pumupunta. Ang mga sangkap, poached egg, fresh pansit, toge, chicharon bulaklak, longganisa, bagnet at atay ng baboy. May libre ring sabaw na pampatanggal umay at pwedeng ihalos sa pansit. Only toppings din daw ito at kung magkulang, self-service sa paghiwa ng sibuyas at iba pang mga sahog. Kung may mapupulot daw na aral sa karanasan ng tagapagluto ng Pansit Batil Patong, yun ay ang huwag sumuko sa buhay hanggang sa makamit ang perfect recipe nito. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na halos isang linggo nang minomonitor ng Pag-asa. Huli itong namataan 810 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansa nitong maging bagyo at posibleng sumama o maging bahagi yan ng bagyong Bolaven sa labas ng PAR. Maaari pang lumakas ang bagyong Bolaven pero hindi naman tutumbukin ang ating bansa at wala ring magiging epekto. Patuloy namang nakakaapekto ang trough o extension ng LPA at localized thunderstorms sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng pag-ulan sa Apayao, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Pampanga, Nueva Ecija at iba pang bahagi ng Central Luzon. Posible ang heavy to intense rains kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. May tsansa rin ng ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Samantala patay ang 27 anyos na babae matapos na masagasaan ng jeep sa Baguio City. Narito ang report. Patay ang 27 anyos na babae matapos masagasaan ng jeep sa bahagi ng Otec at Bautista Street sa Baguio City. Ayon sa pulisya, tatawid sana ang biktima sa kalsada nang mangyari ang aksidente. Dinala pa sa ospital ang biktima ngunit binawian din ng buhay. Mahaharap sa kaukulang kaso ang driver ng jeep. Inararo ng isang SUV ang tatlong iba pang sasakyan sa Lodge Street, Middle Quirino Hill sa Baguio City. Kabilang dito ang isang motorsiklo, taxi at isa pang primadong sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada. Sa lakas ng impact, bumaliktad ang SUV. Nagtamo ng gasgas sa katawan ang driver ng SUV. Bumangga sa waiting shed sa Barangay Alas Asin, Mariveles, Bataan ang isang mini dump truck. Ayon sa driver ng truck, nawalan ng preno ang sasakyan kaya niya ito ibinangga sa waiting shed. Isang katao ang sugatan sa insidente. Nasawi ang 52 anyos na si Melchor Molina matapos masalpok ng truck ang minamanehong bus sa bahagi ng Barangay Poblacion West, San Ildefonso, Ilocos Sur. Sa lakas ng impact, naipit ang bus driver. Sugatan naman sa insidente ang isang estudyante na isa sa mga pasahero ng bus. Ayon sa autoridad, nakahandang makipag-ayos ang driver ng truck sa naulilang pamilya ng biktima. CJ Torida, 1 North Central Luzon. 74 anyos na babae na isang buwan nang nawawala sa Bantay, Ilocos Sur, natagpo ang patay sa kabundukan. Nakaalerto si Ivy Hernando.
Sa bundok na natagpuan ang mga labi ng 74 anyos na si Lola Aida Pelayo na isang buwang pinaghahanap ng kanyang mga kaanak matapos bigong makauwi noong September 10 sa kanilang tahanan sa Barangay Nagidayan, Bantay, Ilocos Sur. Mga kalansay na lamang nito ang nakita ng isang kaanak na nooy nangangahoy sa bundok na bahagi ng Barangay Tayak na katabing barangay. Umalis ng gabi. Walang sinelas. Tsaka yung damit lang. Hirap, anong gagawin ko. Pag nakita ko siya kasi wala nang mukha, wala na mata, wala na. Tsaka yung dito, yung buhok na lang natira. Tsaka yung isang ngipin na yun. Ang ngipin umano ng lola ang palatandaan ng mga kaanak. Makakalimutin na raw si Lola Aida na posibleng dahilan kaya hindi nakauwi noong kasagsagan ng malalakas na ulan. According naman po sa RHU po natin, ay initially wala pa pong nakitang foul play. Pero magre-request pa rin po tayo ng forensic examination para malaman po natin. Pero yung mga kamag-anak ay positively identified naman na siya ang hinahanap nilang magulang. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Samantala, farm gate price ng itlog sa Pangasinan tumaas dahil sa mababang supply. May ulat si Claire Lacanilaw. Nararanasan ang mababang supply ng itlog sa ilang poultry farm sa Pangasinan. Tumaas ng 10 piso ang presyo ng kada tray ng itlog. Ayon sa ilang farm owner, mataas ang demand sa itlog dahil pasukan. Posible pang tumaas ang presyo ng itlog habang papalapit ang Disyembre. Meron pa pong possibility na tataas pa ang presyo po ng itlog. Sobrang mababa yung supply, ma'am, and sa taas ng demand. Lalo-lalo na po sa December. Dahil sa pagtaas ng presyo ng itlog, umaaray ang ilang consumer. Bumibili na lang po ako ng per tray para mas makamura po. Kaysa tingi-tingi, mas lalo pong mamahal. Ayon sa Sinag, sapat pa naman ang supply ng itlog sa rehiyon. Yung supply okay pa naman. Wala pa naman problema. Samantala, mataas pa rin ang presyo ng itlog sa ilang pamilihan sa Isabela dahil sa kakaunting supply. Umaaray ang ilang consumer sa mataas na presyo ng itlog. Posible pa umunong magbago ang presyo ng itlog kung patuloy na nararanasan ang kakulangan ng supply ng itlog sa merkado. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Wala namang mapwestuhan ang nasa 20 ambulant vendors dahil sa ginagawang kalsada patungong palengke sa Mangaldan, Pangasinan. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Apektado ang 20 ambulant vendor sa ginagawang kalsada patungo sa Mangaldan Public Market. Kanya-kanyang hanap ng mapupwestuhan ng mga ambulant vendor. Hiling nila na mailipat sila sa mas maayos na pwesto. Kung meron po sana, pero pag wala pong palilipatan, ganyan po muna, standby po muna. Paliwanag ng Market Division, gustuhin man daw nilang pansamantalang ilipat ang mga apektadong tindera, wala rin silang mapaglalagyan sa kanila. Yung lilipatan po nila, since by part po yung ginagawa, kaya pwede po natin silang ilipat doon sa naunang nagawa. Sa ngayon, puno na po yung kwan namin. Market saka vicinity ng market puno na po. Gate ng Market Division, konting panahon na lang ang titiisin ng mga apektadong tendera dahil malapit na ring matapos ang ginagawang kalsada. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Nagsagawa ng ceremonial turnover and blessing ang 29 na bagong police car sa Lawag City, Ilocos Norte. Magsisilbing karagdagang sasakyan ang mga ito sa 21 bayan at 2 syudad sa probinsya. Kabilang sa mga nabigyan ng bagong sasakyan ang Tourist Police Unit, Drug Enforcement Unit at Provincial Headquarters. Pinangunahan ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang aktibidad. Dumalo rin ang mga alkalde sa probinsya. Itong patrol cars na turnover namin ngayong araw na ito ay pruweba na hindi namin nakakalimutan ang lahat ng inyong ginagawang magandang trabaho para sa aming probinsya.
Mga kapuso, pinalasap ng EAC Generals sa LPU Pirates ang kanilang unang talo sa men's basketball tournament ng NCAA Season 99. Kinailangan pa ng EAC ng extra 5 minutes upang maiposte ang panalo 83-76. Umabot sa siyam ang kalamangan ng EAC sa pagtatapos ng third quarter. Pero nakahabol ang Pirates sa fourth quarter upang maitabla ang score 74-all para sa overtime. Pero sa overtime, maagang nag-init si King Gortisa para sa EAC at nagawang tapusin ang laro para maiselyo ang panalo. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Dahil sa pagbaba ng presyo ng pataba, bumabalik daw ang interes ng mga magsasaka sa pagtatanim ng palay. Sundan sa report. Bumalik daw ang interes ng mga magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan sa pagtatanim ng palay. Unti-unti na raw kasing bumabalik sa normal ang presyo ng pataba. Kahit papaano raw ay bumababa ang gastusin sa pagtatanim ng palay mula sa dating presyo na aabot pa sa 3,300 pesos kada sako ng pataba. Ngayon umaabot na lang sa 1,500 hanggang 1,700 pesos. Manageable na raw ang trapiko sa Barangay Ambunao, Calasiao, Pangasinan ayon sa Public Order and Safety Office. Nararanasan na lang daw ang traffic tuwing rush hour sa hapon. Ayon sa POSO, hindi na raw kailangan magpatupad ng rerouting dahil hindi naman nagtatagal ang traffic sa National Highway na sakop ng Barangay Ambunao. May nakatalagang traffic enforcer sa lugar na gagabay sa mga motorista. Abala na sa paggawa ng parol ang mga person deprived of liberty ng Ilocos Norte Provincial Jail. Mahigit 100 parol na ang nagagawa ng mga PDL simula pa noong Agosto na order pa ng mga customer nila mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ayon sa mga PDL, ang kita nila sa paggawa ng parol malaking tulong sa kanilang gastusin para sa kanilang pangangailangan. Ang mga parol ay gawa sa kawayan, recycled na papel at iba pang mga art material. Jeric Pasiliao, 1 North Central Luzon. Sa ibang balita, 3 magkakamag-anak sa Cagayan nailigtas matapos na mabutas ang bangkang sinasakyan. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Sa video na ito, makikita ang pagresponde ng Philippine Coast Guard sa isang motorized bangka. Lulan ang 3 magkakamag-anak sa bahagi ng Dalupiri Island sa Cagayan. Lumubog ng malaking bahagi ng bangka nang maabutan ng PCG. Prayer na nilang mailigtas ang mga sakay ng papalubog na bangka. Makalipas ang ilang minuto, tagumpay na nailigtas ang 3 lalaking sakay ng bangka. Malaking bagay din po na after nang nakatawag sila po sa isang kakilala nila, so nai-report din naman po agad sa Philippine Coast Guard, and without delay po, nag-conduct po kami agad ng search and rescue operation po. Sa investigasyon ng Philippine Coast Guard, galing sa bayan ng Claveria ang motorized bangka at pauwi na sa Calayan Islands nang bumangga sa malaking kahoy. Kaya nabutas ang bangka at pinasok ng tubig. Okay naman po yung kalagayan nung na-rescue po. Kasi hindi pa naman po totally submerged yung motor bangka, so safe and sound naman po sila nung na-recover po namin. Regular naman ang inspeksyon ng PCG sa mga motorized bangka para matiyak na ligtas ang mga ito sa pagpalaot. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Museo de Bacara, tampok ngayong Museum and Galleries Month. Tunghayan sa GMA Regional TV presents. Ang dating kumbentong ito ng St. Andrew the Apostle Parish Church sa Bacara, Ilocos Norte. Tinatawag ng Museo de Bacara ngayon. Hindi aakalaing may itinatagong yaman ng kultura rito dahil nakasilid ang mga ito sa gilid ng simbahan. So in 2012, the Honorary Chairman of the Tourism Development Council, the Honorable Mayor Nicomedes de la Cruz, felt the need to have this Museo de Bacara for us to showcase our rich culture, our rich religious history. Ang mga artifact galing mismo sa mga ninuno ng mga Bacareño. These are contributions from the community. Wala kaming binili dito. So this represents dedication, hard work, perseverance, courage, strength ng mga taga-Bacara.
Laman ng museong ito ang pinaghalong religious, agricultural at livelihood artifacts. Kaya naman kahit saan ka lumingon ay talaga namang nakakamangha ang detalye ng mga kagamitan. Pinakaiingatan daw ang seryales na gawa sa silver dahil galing pa raw ito sa simbahan. Ang pinakamatandang kagamitan, ang tampipi o sinaunang maleta, umaabot na ito sa 1 siglo. Taon-taon, dinarayo ang Museo de Bacaran ng mahigit 20,000 turista. Makikita mo pagka Holy Week na lang ang tourist arrivals namin nasa 8 to 10,000. Ang beaches na tourist arrivals, nakaka-enlist kami starting October hanggang May. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Linamnam ng spicy noodle soup na laksa, ating lasapin sa report. Hanap mo ba ang anghang sarap ng noodle soup? Lasapin na ang ibabahagi ni Christian Yaki Takanashi ng Kalasyaw, Pangasinan. Ang laksa ay pamosong spicy noodle soup sa Southeast Asia. It's actually a fusion of flavors kasi mostly nanggaling yan sa flavors ng Malaysia, ng Singapore, so may mga kanya-kanyang version sila. Pero ang kakaiba sa laksa is ganun din siya, prawn broth din yung pinaka-base niya and meron po siyang gata. Sa paggawa ng laksa, ihanda ang mga sangkap tulad ng bean sprout, fish cake, tofu, hipon, boiled egg at ramen noodles. At para sa soup, pagsamahin lang ang sangkap tulad ng prawn stock, laksa paste, asukal, coconut milk at patis. Kapag luto na ang soup, ihanda sa bowl ang ramen noodles, lagyan ng soup at saka ilagay ang fish cake, tofu, hipon at itlog. At ready na ang laksa. Mga kapuso, hindi nyo na kailangang mag-travel sa Singapore at Malaysia para matikman ang isa sa kanilang pamosong Southeast Asian dish, ang laksa. Tara, tikman natin mga kapuso. Napakasarap mga kapuso, talagang naghahalo yung lasa ng coconut milk tsaka yung anghang. Talagang accurate doon sa lasa na natikman ko sa Singapore. Kaya mga kapuso, pwede nyong gawin sa bahay or tikman dito sa isang kainan sa Kalasyaw. I hope you could also try yung laksa if you could come and visit us. Or yun, napakasarap na dish po nito lalo na sa panahon na tag-ulan or malamig kasi napaka-creamy nung soup. Tapos may konting anghang pa. Kasama si Henry Dominsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, 75 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.